Hi! It's me, Miel. So, maggagawa po ako ngayon ng video about COVID. So, let's see! And hi guys ulit! Then, ito yung mga tips para makaiwas tayo sa COVID-19. So, virus na yan is kumakalat ngayon sa buong Pilipinas. Especially sa Luzon, lockdown na kami. So, pasensya na, medyo babakil ako. Medyo kagigising ko lang din hindi na ako makatulog. So, panoorin natin to. If anyone is thinking, taking any chances, just take a look at me. I'm in the intensive care unit. I can't breathe without this. They've had to sew that into my artery. I've got cannula, another cannula, and a catheter. I'm actually 10 times better right now than what I was before. I don't even know. I've lost count of the days. If anyone still smokes, put the cigarettes down, because I'm telling you now, you need your fucking lungs. And please, none of you take any chances. I mean it. Because if it gets really bad, then you're going to end up here. Okay? Thank you for all your lovely messages. I really appreciate it. And my body is fighting this. I've not seen Richard, I've not seen the girls since Friday. And I'm just going to fight this. So once again, don't take any chances. May nagsasabi sa akin, Doc, gawa ka ng video kung sakali meron kaming sintomas, kung COVID man o hindi COVID, anong gagawin namin sa bahay. Tuturo ko po sa inyo anong gamot iinumin, anong pwedeng inumin, anong kakainin, anong gagawin sa bahay para mabilis gumaling. Karamihan po sa atin, yung mga may ubo, lagnat, sipon, I'm sure more than majority, hindi naman COVID yan, hindi naman ganun karami pa. Pero mas malamang trangkaso, sipon, or allergy yan. Pero itong mga tips ko sa inyo, pwede ito pang trangkaso, pwede rin yan pang COVID. Nililinaw ko, kahit COVID man yan, 99% gumagaling sa edad 50-60 pababa. Yan po yung mga pag-aaral. Pag edad 40 and below, 99.8% gumagaling. Halos lahat, majority. Marami nga sa kabataan, kahit may COVID, walang sintomas, nilagnat, nisipon, wala eh. Ang nag-iingat tayo sa COVID, yung 60 pataas, may sakit sa puso, kidney, sila mas tinatamaan. Okay, so ito po yung mga tips natin, pakita natin. Pakita lang muna natin kung allergy ba siya, cold ba siya, trangkaso ba siya, o kahit COVID man siya. Ang COVID kasi, mas malalang flu. So parang ganito sintomas, mas malala lang. Pag allergy kasi, alam niyo naman yung allergy, di ba? Makati yung mata, bumabahing, di ba? Minsan may sore throat. Tapos, bihira lang nilalagnat. Walang lagnat kung allergy. Pag sipon naman, alam niyo naman yung sinisipon, di ba? Lagi ka may sipon, masakit ang ulo, runny nose, parang barado ilong. May lagnat pa ang sipon? Actually, hindi eh. Kung meron man, pasinat-sinat lang, mababang lagnat. Sa ordinary flu, dito may aches and pains. Sakit ang muscle, sakit ang buto-buto. I'm sure naka-feel
Yun na to, parang medyo baldado, minsan headache. Ang flu, may lagnat siya. Normally, 3 to 4 days. Pag COVID naman, ganito rin ang sintomas. Ubo din, lagnat din, masakit din yung katawan, at may dagdag pang diarrhea. Karamihan ng kabataan, baka kahit may COVID, walang mararamdaman. Pero sa may edad, possible makaramdam sila nitong mga sintomas. So kung ano man ang sakit, flu or COVID, ganito ang home remedy na ginagawa natin, ha? Basically, para lumakas ang katawan, tawag natin supportive therapy. Alam nyo, kahit sipon, wala naman talagang gamot sa sipon, eh. Wala naman tayong eksaktong gamot. Ang binibigay natin yung paracetamol, carbocysteine, supportive therapy siya lahat. So, ganito ang supportive therapy para lumakas, para 99% gagaling sa trangkaso o sa COVID man. So, pahinga muna. Okay? Talagang relax para may panlaban yung katawan. Pagdating sa lagnat, okay, ito, home remedy, hindi lang sa bata, pwede rin sa matanda. Drink more fluids talaga. Nadi-dehydrate tayo eh. Pag may lagnat, pwede cold compress, punas-punas na malamig, sa leeg, sa kilikili. Rest and sleep para makalaban yung katawan. Kung medyo malakas ang pakiramdam, pwede konting ligo o punas-punas na maligamgam na tubig kung malakas-lakas na. Medyo komportable yung kwarto dapat. Papakita ko na po sa inyo Ito po yung mga over-the-counter na binibigay naming gamot. Kasi nga hindi naman lahat pwede dalhin sa ospital, lalo na ngayon kung hindi malala, ayaw natin pumunta kayo sa hospital. Baka doon pa tayo mahawa. Paracetamol binibigay ko. Adults, more than 100 pounds. 500 milligrams. Every 4 hours ang paracetamol kung mataas talaga yung lagnat. Pero kung di ganun kataas, minsan 3 times a day, 4 times a day. Gano'ng kataas yung lagnat para sa akin? Siguro mga 38 degrees pataas. Ayokong mataas ang lagnat. Okay? Ayokong aabot ng 39, 40 ang lagnat. Kasi pag umabot ng 40, baka magkumbulsyon, masira yung sa utak, yung cells natin. Gusto ko laging medyo mababa yung lagnat. Isa rin pampababa ng lagnat, maraming tubig. 10 to 12 glasses of water. Kasi pag inom mo ng tubig, may lagnat. Pag inihi mo ng mainit yan, lalabas yung init. Bababa yung lagnat. So, tubig na maligamgam, maraming tubig, makakababa na lagnat. Plus paracetamol. Pag sa bata naman, depende sa size ng bata eh. Mga bata, siguro mga 2 to 5 years old. Ngayon, minsan 125 per 5 ml na syrup. Minsan ganitong 250 per 5 ml. Actually, nakasulat naman sa label eh. Depende sa age at sa timbang. Matatansya naman yan. So, check the label na lang. Pag may ubo, meron tayong mga natural remedies sa ubo. Pero normally, binibigay ko kahit simpleng carbocysteine syrup na lang, carbocysteine capsule, 500 milligrams, 3 times a day. Pwede na sa akin to. I mean, may tulong konti, pampalabnaw konti ng plema. Ako, hindi ako gano'n nagbibigay ng gamot sa sipon eh. Kasi yung gamot sa sipon, minsan nakaka-high blood. May mga gamot na nakaka-high blood. Kaya hindi ako gaano umiinom at nagbibigay ng gamot sa sipon. Kung kaya naman, yung natural remedy na lang tinatry ko. Yung mga may allergy naman, minsan binibigyan natin ng as needed na mga anti-allergy na tableta, loratadine, Benadryl, cetirizine, depende. Kailan natin binibigyan ng antibiotics? Kung may bacterial infection, talagay natin, madilaw na madilaw yung plema, daming plema, o yung tonsils na mamaga, may nana, doon mo binibigyan ng antibiotic. Kailan pupunta sa ospital sa panahon ngayon? Yung pasyente sobra hina. Hirap na hirap huminga, parang nahihilo, parang matutumba. So, judgment call, di ba? Especially ngayon, kung may virus, ayaw natin masyado sa ospital. So, depende. Tulad na sinabi ko, 99% naman, basta below 60 years old, gagaling. So, pwede naman natin itry sa home remedies. Pero, syempre, depende pa rin yan. Hindi naman siya talaga pampagaling, pero alam nyo, masarap yan sa lalamunan eh. May maligamgam na tubig, lagyan mo konting sugar, konting honey. Pwedeng kalamansi, pwedeng lemon, pwedeng orange. Basta may sakit, pa-easy-easy lang. Yan, gayahin nyo to. Nakahiga, komportable. Chicken soup, alam nyo ang chicken soup, ano ba to? Noodles ata to eh. Chicken soup, meron siyang amino acid na cysteine eh. Nakakabawas ng sipon, nakakabawas ng plema, at binabawasan yung inflammatory response ng body. So, kung gusto mo pa maganda yung
nilagang manok mo, lagyan mo ng carrots, ginger, garlic, onion, sweet potato, black pepper. Yan. May tulong po yan para sa sipon. Pampalakas natin yan, ha? Pahinga talaga magpapagaling sa inyo. Rest, rest, rest. Higa-higa lang muna. Mas maraming tulog, mas maganda. Gusto niyo manood kayo ng cartoon. Gusto niyo manood kayo ng movie sa YouTube, di ba? Para mas ma-relax kayo. Sa pagkain, hindi pwede walang pagkain eh. Kailangan kakain kayo para may panlaban yung katawan. Kahit pa konti-konti, kahit walang lasa, kahit hindi mo malasahan, konti-konti, lugaw, kanin, sabaw, gusto mo noodles, crackers, saging, kung ano man. Konti-konti para may panlaban yung katawan. Eat more food kasi mamamayat kayo kung may lagnat eh. Isa pa, meron din nagtatae. Actually, sa COVID virus, kasama ang diarrhea. Isa siyang symptoms eh. So, ang home remedies natin sa diarrhea, ito po, warm din. Warm na inumin para mainit-initan ng tiyan, ma-relax. Pwede ang yogurt. For diarrhea, avoid dehydration, di ba? Pwede ang yogurt, pwede ka kumain ng saging, pampatigas ng dumi, may potassium. Brat diet, banana, rice, apple tea. Ito, pwedeng toast bread para sa iyo. For diarrhea. Tapos pwede rin ng Oresol, ORS. May nabibiling ORS eh. Pag dumumi ka ng isang, kanyari ang dumi mo halos isang baso na pagdumi, kailangan papalitan mo ng ORS. Oresol, may mga Hydrite, Pedialyte, pwede po lahat yun, ha? So, sinusupport mo yung katawan mo kasi after 1 week, 2 weeks, tapos na yung virus, patay na siya. Diba? Magaling ka na. Lahat to supportive therapy eh. Cool down, yan, relax, inom. Yung kwarto mo, komportable. Kahit nasaang bahay ka, pili mo yung pinaka-relax, pinaka-may hangin. Okay? Mas mahangin, mas maganda, mas open para hindi ka makahawa ng ibang tao. Medyo komportabling baro, huwag sobra init. Tapos yung bedsheet na malinis. Kailangan positive yung attitude. Okay? May pag-aaral na yan eh. Basta positive attitude mo, kahit anong sakit, kahit may cancer, nagki-chemotherapy, mas positive, mas mahaba ang buhay. Kasi pag positive ka, yung katawan mo sumusunod eh. Mas positive ka, mas relax ka, blood pressure mo bababa, heart rate mo bababa, paghinga mo maganda, hindi ka papawisan, hindi ka manginginig. So, sumusunod yung katawan mo eh. Di ba? Alam niyo naman yan kahit sa mga atleta eh. Mas positive, mas panalo. May kalaban tayo, kalaban natin virus eh. So, supportahan mo yung katawan mo, positive thinking. Huwag mo na lagyan ng pananakot, lagot ka na, wala ka na. Di ba? Sinabi ko nga sa inyo eh, 99% ng hindi senior citizen kinakaya itong virus. Vitamin C ang kailangan natin. Pwede kayo mag-vitamin C, 500 milligrams lang, 1 tablet a day. Huwag din sobra taas yung dose kasi baka sumakit ang tiyan mo. Vitamin C, ito maraming benefits. Ito mga orange, green pepper. Papakita ko yung mga mataas sa vitamin C. May pag-aaral na yan na vitamin C rich foods nakakabawas sa sintomas ng sipon, trangkaso. Hot chili pepper, taas pala vitamin C ah. Red bell pepper, medyo mahal to. Broccoli, cauliflower, papaya. Yan ang kainin natin, papaya. Strawberries, sa Baguio lang meron. Guava, ang pinakamataas. Tingnan nyo, bayabas oh. Sobra taas. 540% more vitamin C than an orange. Kiwi. Basta maasim-asim. Dalandan, lemon, calamansi, mangga, pwede rin. Kita nyo yung guava. More vitamin C than an orange. Magpitas na lang sa puno, ha? Huwag na i-overprice. Ito maganda. Makinig sa music. Kailangan naman relax. Ganito lang, oh. Chill lang, oh. Try nyo yan. Kasali yan sa gamutan. Iniisip mo, relax. Yan, ito. Gayahin nyo to. Trabahong tamad. Okay? Kasi pinapalakas mo yung katawan mo, eh. Kung kailan malakas, sige maglakad. Kung kailan baldado sa sakit, sige magpahinga. Pero kung konti lang naramdaman, kaya nyo naman eh. Diba? Tapos magdarasal din. Okay? Magdarasal, mga Bible quotes. Maganda po yan. Ang ganda nito mga Bible quotes. Imagine nyo, kahit nasa bahay tayo, kahit nasa barong-barong, pag nakita nyo itong mga picture, yung utak mo napupunta doon. Oh. Isipin nyo, one day mag-outing tayo. Okay? Pag nawala na to si COVID. Ito, bedtime, magdarasal. Okay, mag-pray. Ipasa lahat ng problema para wala nang iniisip. Kalimutan mo na yung utang.
Ito, ang ganda. Comfort and healing. Isipin mo nandito ka. Okay, tahimik, malinis. Relax. Pwede niya i-pause. Tapos may music ka pa pinapakinggan. At isipin mo, one day, after a few days, lalakas ka na. Pero syempre, kung may trangkaso, sipon, ubo, ayaw mo makahawa ng iba. So, kung pwede, sarili lang gamit, di ba? Kung gusto nyo, kailangan mo pala mag-mask, iwas ka muna, isa lang muna nagbabantay sa'yo. Kutsara, tinidor, hiwalay na lang muna, hugasan maigi. Sa pets, iwas-iwas din kasi palakasin lang katawan. At kung very serious, doon tayo pupunta sa hospital. Pero majority gagaling na sa ganitong home remedy. So, share sa ating kaibigan, pamilya, at one day, malalampasin din po natin to. God bless.